Ang kilalang broadcaster at senator na si Senator Tulfo ay nagbunga ng matinding reaksyon mula sa mga publiko matapos itong basusin ang isang general sa isang programa. Sa kanyang mga pahayag, pinuna niya ang ilang aspeto ng serbisyo ng general na ikinagalit ng maraming manonood. Dahil dito, hindi lamang ang publiko kundi maging ang mga kasapi ng Philippine Military Academy o PMA ay nagbayag ng kanilang pagkadismaya sa ginawang pag-atake ni Senator Raffy Tulfo sa isang general. Inilarawan ng marami ang pangbabasos na ito bilang hindi nararapat at hindi makatarungan sa isang taong mayroong mataas na rangko sa militar. Sa kabila nito, nananatili pa rin ang debate sa mga social media platforms at sa publiko hinggil sa kung dapat bang pahintulutan ang ganitong uri ng pag-uugali sa media at kung paano dapat tratuhin ang mga opisyal ng gobyerno, lalo na ang mga matataas na opisyal ng militar. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ng notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Magandang araw mga kaibigan. Ang topic natin ngayon ay ang banggaan ng mga Tulfo brothers versus mga PMA graduates, mga retired generals. Okay, lumalabas ngayon, may tatlo ng atraso ang Tulfo brothers against sa mga PMA graduates. Nakikita ko medyo alanganin ang political career ng mga Tulfo, specifically Senator Raffy Tulfo. Okay, isa-isahin natin ano-ano itong tatlong atraso na nagawa ng mga Tulfo brothers na nasaktan o pumalag ang mga PMA graduates. Natin na, yung last month lang, itong si Senator Tulfo, inakusahan niya si Secretary General Galvez, yung former Chief of Staff na Presidential Advisor on Peace Process ngayon, inakusahan niya ng korupsyon. Pumalag si General Galvez. Mga last month lang yan, yung Senate hearing. Okay, panoorin natin itong short clip na ito. Do not tell us that we are corrupt. I'm not saying you're corrupt. What I'm saying here is, meron pong mga tao dyan sa loob ng inyong organization. I'm not saying you are corrupt. I'm saying there are people there that are not doing their job or maybe they're involved in corruption. Because if they're not involved, common sense lang po ito, Secretary Galvez. Pag nagsabi ka ikaw ay combatant, di ba combatant meaning, meron kang baril. So kung meron kang baril, isusurrender mo yung kapalit ng 100,000. Your Honor, the categories of the firearms is not only individual firearms. We have also cruiser weapons. That cruiser weapons, meron po yung mga 5 o 6 po yung tao na... Then sana magmamatch pa rin. Isama mo na yung machine gun, isama mo cruiser weapon, kung ano pa mang weapon, kasama na dapat din. But I definitely take offense, Senator, that you are already telling us that there is a corruption. I believe that is not a correct accusation to us. Well, sir, I'm sorry. I'll stand by what I said. Meron pong corruption dito. Masaktan ka na, masaktan ka, I don't care. So, yun po, yung bangayan. At itong si General Galvez, taas ang credibility niya sa Armed Forces of the Philippines. Isa na ako sa humahanga sa kanya. Nakatrabaho ko sandali yan. Nako, wala akong masabi. Talagang trabaho yan. Napakaganda yung performance niya as AFP Chief of Staff. Lalo na nung Marawi Siege. Isa siya sa considered Marawi hero dahil siya yung commander sa area, Western Command Chief sa nung Marawi Siege. Kaya, I can vouch on the character and integrity of
General Galvez. Alam mo, pag ang samahan ng mga PMEers, pag inaatake ang isang kabaro nila, nako, ang lahat magsisimpatya, lalo na sa isang high caliber officer na katulad ni General Galvez. So, yan. Strike 1 ba yan? Strike 1. Strike 2. Ito yung mas nauna. Ito naman ang na-involve si Congressman Erwin Tulfo. Ang binangga naman niya, isa ring Marawi war hero, si General Rolando Bautista, na naging DSWD Secretary panahon ni PRRD. So, if I'm not mistaken, mga May of 2019, si Erwin Tulfo, may programa siya sa radyo, sa government station, I think yung sa Malacanang government station. Gusto niyang interviewin si Secretary Bautista tungkol sa mga ginagawa ng DSWD. Hindi na pagbigyan. Nako, yun na. Nag-wild na si Erwin Tulfo at kung ano-anong salita na binitawan niya kontra kay General Bautista. Ito yung ginugol ko, nasa Inquirer na balita. Ito yung exact words ni Erwin Tulfo. Radio broadcaster pa siya noon. Sabi niya, sino ba tong buang na ito? Tinawag niyang buang, yung Marawi war hero. Pasensya na. Maski tao ka ni Pangulong Duterte, lelekturan na kita. Listen up and listen good. Yun. Ano pa? Meron pa eh. Tinatawagan ka namin para marinig ng kababayang mahihirap ang stand ng mahirap. Hindi yung sasabihan niyo kami na sumulat muna kayo 5 days before. Sino ka bang punyeta ka na kailangan ko pang sumulat sa iyo? Nako. Sagutin mo yung telepono mo dahil secretary ka ng DSWD. Gustong marinig ng mga kababayan natin anong nagagawa mo para sa kanila. No? Tinawag niyang buang, tinawag niyang punyeta ang isang DSWD secretary at the same time Marawi war hero. So ito, ang daming nag-react na hindi lang mga PMAers, mga sundalo at kapulisan, kasi ganyan kami, yung mga kabaro. Pag inaatake ng kabaro, masasaktan ka. Ako, nasaktan din ako nitong one. Kasi hindi ko nakasama sa trabaho si General Bautista. Kailang yung pamangkin ko, naging tauhan niya. Sabi niya, napakabait na opisyal yan. Uncle, sabi ng pamangkin ko. So napakabait itong si General Bautista na trabaho lang. So, ganun. Isang radio broadcaster ng government station, ang tapang na hindi lang napagbigyan sa interview, tapos tatawagin niyang buang, punyeta ang isang general at DSWD secretary. Kaya grabing batikos sa mga Tulfo brothers noon. Then later on, nag-apologize si Erwin Tulfo. So, mas maganda pa itong Erwin Tulfo kay nag-apologize. Ito ngayon, pangatlo, ang kanyang kapatid, si Senator Rapi Tulfo. Ito yung mainit na issue na ngayon, sa ngayon, kasi siguro ang mga PMEers napuno na yung nangyari kay General Bautista, nangyari kay General Galvez, tapos ito, nangyari sa isang
war hero din. Ordinary soldier lang, private first class sa Kanlog, na tinawag ni Senator Tulfo sa kanyang programa sa Radio TV, duwag. Tinawag niyang duwag ang isang sundalo na dahil doon, napektuhan siguro yung sundalo, namatay yung sundalo sa labanan. Kaya yun na, grabe na ang pagbuhos ng emosyon, galit ng hindi lang mga PMAers, kahit mga active and retired soldiers and policemen, pumirma na sa manifesto condemning itong irresponsible remarks ng isang senador na tatawagin mong duwag ang isang sundalo na nandun sa labanan mismo at namatay sa labanan. So, yun po ang tatlong atraso. General Galvez, isang chief of staff, tinawag na corrupt. General Bautista, DSWD Secretary, Marawi War Hero, tinawag na buwang, punyeta. Tapos, sundalo na namatay sa labanan, tinawag na duwag ka. Nako. So, grabe ngayon. Yan ang ano. Kaya, nag-react na si Senator Tulfo, nag-issue na siya ng statement. Sabi niya, ano daw yun? Paninira lang, fake news daw. Paninira. Dahil siya ang nangunguna sa presidential survey sa Pulse Asia, ikinunik niya na sa survey. Tapos fake news, paano tatawing fake news? Ang daming tao na nakarinig o nakapanood sa segment na yon, na pinapagalitan niya yung sundalo. Kasi yung sundalo, nireklamo ng girlfriend. Nung tinawagan ni Rafi Tulfo ang sundalo, nagkataon na nasa combat operation, talagang hindi masagot. Doon na, nagalit na ang senador at tinawag niyang duwag yung sundalo. Sabi niya, duwag ka. Baka mamaya pag may kalaban dyan, tatakbo ka, iwanan mo ang kasamahan mo. Nagkaroon ng labanan against the terrorists sa Maguindanao, namatay yung sundalo. So, yun ang kinakasakit ng loob ng mga PMAers, pati na rin mga ordinary soldiers and policemen. Kaya, ayun, gumugulong yung manifesto expressing their condemnation, pagkagalit sa isang senador na kulang ng respeto. So, ang panawagan ng manifesto is igalang ang mga sundalo, pulis, o ordinary civilians na naaakusahan lang ng ganon, huwag maghusga kaagad. Huwag tawaging duwag. So, anong resulta ito sa political career ng mga Tulfo? To me, very influential ang mga PMA graduates, mga generals, dahil ang daming mga men and women in uniform, active and retired, plus mga dependents, plus ordinary civilians who are looking up to the services of these generals. Delikado. Sana hindi na maulit ito. Lalo na yung tawagin mong duwag, yung isang bayaning sundalo. Magandang araw mga kaibigan. Ito, update ko lang sa inyo. Yung manifesto na sinimulan ng mga retired PMA generals laban sa mga Tulfo brothers, specifically Senator Rafi Tulfo. Nako, dumarami ang pumipirma na mga retired generals na kinukundina si Senator Rafi Tulfo yung kawalan ng respeto niya sa mga men in uniform. Okay, yung unang araw na pag-circulate ng manifesto, 146 ang nakapirma. Ngayon, April 8, madaling araw, more than 300 na ang nakapirma. So, yung title ng manifesto, ganito ang title, A Call for Respect and Honor, Condemning Rafi Tulfo's Unacceptable Treatment
of citizens and the men in uniform. Okay, medyo mahaba-haba yung manifesto na yon. Basahin ko yung post ni Major General Romeo B. Poques sa kanyang Facebook page. Mas madaling maintindihan. Ulitin ko, more than 300 PMA generals retired ang pumirma as of April 8, ng madaling araw. Okay, ito po yung post ni General Romeo B. Poques. There is fire brewing in the ranks. Soldiers, sailors, marines, airmen, policemen, officers, and enlisted from privates to generals, active and retired, are up in arms against an arrogant and condescending Senator, Rafi Tulfo. Take note. Hindi lang retired. Ang pumirma, mga retired. But even, mas lalo na yung mga active officers and men, nag-aalboruto, galit na galit sa mga Tulfo brothers, specifically Senator Tulfo. Ang mga active hindi pwedeng pumirma dahil bawal sa kanila yan. Okay, anong nangyari? Anong issue? Ito. Pinaliwanag ni General Poques. In his radio and TV program, Senator Tulfo publicly humiliated Private First Class, Army Private First Class Raymond Canlog and repeatedly called him duwag ka for not responding to his questions on the air. Okay? So in-interview ni Rafi Tulfo itong sundalo na nasa actual combat operation. Tingnan niyo ha, okay lang sana kung yung sundalo nasa kampo. Hindi, nasa labanan. Katoon, tinawagan. So, hindi masagot ng sundalo yung mga tanong kasi nasa bingit siya ng labanan eh. Okay, tuloy. The soldier requested the senator to reply later about the accusations of his girlfriend because he is currently in a combat operation against the BIFF terrorists in Maguindanao. The senator did not like the alibi of the soldier and even ridiculed him by saying, duwag ka. At baka kung makakita ka ng kalaban, tatakbo ka at iiwanan mo ang mga kasama mo. Yun po ang binitawang salita ni Senator Rafi Tulfo. Nasa loob siya ng radio TV station. Very safe. Ang sundalo nandun sa bundok. Kaharap niya ang mga terorista. Anong basihan ng kagalang-galang na senador na akusahan niya ang isang sundalo na nasa bundok na humaharap sa kalaban? Duwag ka, baka daw tatakbo. So ito po ang dagdag na nangyari. In that military operation, sabi ni General Poques, PFC Canlog, unmindful of the grave dangers, fought valiantly against the terrorist and died a hero. He succumbed to his wounds and offered his life protecting the country and people. Namatay po itong sundalo na nakikipaglaban sa mga terorista na tinawag ni Senator Tulfo na duwag. Yun po ang masakit na katotohanan. Okay? So ito, dagdag na post ni General Poques. Popularity has made Senator Tulfo claim self-importance. The sad reality, however, is that he became popular because he made the misery of the people as his vehicle to become popular, earn billions, and catapult him to the Senate.
Salamat, sir. General Pukis, sa iyong post. Kaya nalaman ko ito dahil sa post ni General Pukis. Ako, naawa ko doon sa sundalo. Biruin mo, nasa combat operation ka, tatawagan ka ng isang senador at i-interviewin. Kung kayo ang nasa kalagayan ng sundalo, ano, sasagutin mo yung tanong, nasa combat operation ka. Tama ang ginawa ng sundalo, nga sir, pwede ba mamaya na lang nandito ako sa operation? O, nang dahil doon, tinawag na lang siyang duwag. Duwag ba yan? Yung nakikipaglaban tapos namatay dahil sa pagdepensa niya, pagprotekta niya sa ating kapayapaan para ang isang senador malayang makapag-broadcast sa kanyang radio and TV program. Di ba? Napakasakit. Kaya tama itong sabi ni General Pukis na there is fire brewing. Nag-aalab, galit sa mga puso ng mga sundalo, kapulisan, mga men and women in uniform sa ganitong kawalan ng respeto. So, dumarami ang ang nag-initiate nito ay ang mga retired PMA generals dahil mga kabaro eh. Ako nga, nahawa ako doon sa sundalo. Na akusasyon lang ng isang girlfriend, hindi ba pwedeng ipagpaliban na, sige, nandyan ba? Tama ba? Sige, tawagan ka na lang. Pwede mang ganun. Bakit mo pilitin ang isang sundalo na sagutin ang iyong tanong sa hanginan? Grabe. Tama na. Sobra na yung ganitong kawalan ng respeto. Alam niyo po, napakahirap ang buhay ng isang sundalo o pulis. Kahit wala ka sa labanan, malayo sa pamilya. Ako, nung nasa active service pa ako, binibilang ko halos sa isang taon, mabuti na kung mayroong isang buwan na makapiling ko ang aking pamilya. Kasi kung nasa field kami, saka lang kami makauwi, maswerte na yun, 3 months, pwede kang makauwi ng 1 week. Kailang kung minsan abutin ng 4, 5, 6 months bago ka makauwi. Ganun po ang trabaho ng sundalo. Pag uwi mo, tagal na yung 1 week na pag-uwi. Kaya ang isang sundalo, maswerte na yung 1 month na makapiling niya ang kanyang pamilya sa isang taon. So, yun po, malayo sa pamilya. Kaya ako, yung mga anak ko, gusto ring magsundalo. Wala ni isa man sa 3 kong anak na pinayagan kong magsundalo. Kasi alam ko yung hirap. Ang buhay namin, kalahati nakabaon sa libingan, kalahati buhay. Kaya ako, nagpapasalamat ako na naka-retire ako after 34 years at ngayon, kasama ko ng aking pamilya. Papaano yan si PFC Kanlog? Papaano yung iba pang mga sundalo, pulis, kafgo na nagsasakripisyo para mapanatili ang kapayapaan. Tapos babastusin ka pa, tatawagin ka pa duwag ng isang senador. Napakasakit, Kuya Rafi. Yun ang dapat na ikanta natin kay Senator Rafi Tulfo. Sana hindi na ito maulit. At salamat sa mga Premier Generals na nag-initiate nito. Sana marami pa ang pipirma para once and for all maitigil na itong kawalan ng respeto na